pinili niya tayo, pinili niya tayo upang maging lingkod niya at sumunod sa kanyang kalooban. At praise God dahil sa kabila ng lahat ay ah, naroroon yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Yun yung nagbibigay sa atin ng lakas kaya tayo nagpapatuloy sa Panginoon. Amen po. At sa gabing ito ay pangunahan natin sa pananalangin. Sige, manalangin po muna tayo. O Diyos, salamat Panginoon sa muli isang gabi, Panginoon, ng pag-aaral ng inyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na kayo ang siyang magbigay ng karunungan sa amin upang lalo pa po naming maunawaan kung gaano kayo kabuti sa amin, kung ano ang salita nyo na dapat naming sundin, at maging tapat na lingkod kami, Panginoon. At alam ko, Lord God, na kayo ang naglilinis sa amin. Kung meron man kaming kakulangan, pagkukulang, Panginoon, pagkakamali na nagawa, patawarin niyo po kami, O Diyos. Alam naman namin na hindi kami karapat-dapat, pero dahil sa pag-ibig niyo sa amin, niligtas niyo kami, Panginoon. At nagkaroon, Lord God, ng ang aming espiritu ay naging buhay at malaya kaming nakakalapit sa inyo. Salamat po, Lord, sa presensya ng mga kapatid ko na naririto, mga kapatiran, Panginoon, na naririto at nag-join upang makasama namin sa pag-aaral ng inyong mga salita. Gayon din, Panginoon, sa mga nasa Facebook Live. We also pray, Father God, na yung mga kasama namin na wala pa po rito, sila man ay magkaroon ng available time na makasama at makajoin. Lord, muli, binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Praise God. So, mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ngayon is all about sa Exodus pa rin. Pero medyo kakaiba yung twist kasi ang pag-aaralan po natin ay yung hindi masyadong napapansin. Pero ang laki pala ng impact na ginagawa sa buhay natin at yung pangyayari na ginawa nilang desisyon, ang laki ng impact nito sa future. Alam mo yon, meron kang ginagawa ngayon. Pero dahil sa yung pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon, ang laki ng impact na mangyayari sa kinabukasan. So wala pong pinagkaiba yan sa ating mga magulang na naglilingkod sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon, na yung tinuturo natin sa ating mga anak. Alam mo yun, yung patience, kailangan mo talagang lawakan pa. Simula pagkabata nila, hanggang sa lumalaki sila, 'di ba? Hanggang sa pag-aasikaso mo sa kanila, yung bang yung pasensya mo. Minsan nagkakaroon ka ng problema sa mga anak mo, pero yung impact na gagawin mo sa kanila, madadala pala nila yan hanggang sa kanila na, sa future nila at sa kanilang mga anak. So mga kapatid, hindi ko na po pahabain pa. Buksan po natin ang ating Bible sa Exodus chapter 1. Exodus chapter 1, verse 6. Pag-umpisa po tayo sa verse 6. So dito makikita natin, Exodus 1, di ba? Alam naman natin, after ng Genesis, yung kwento ni yung kwento ng mga Israelites ah na sa buhay ni Joseph, na kung makikita natin dito sa matinding impact na nangyari sa buhay ng mga Israelita. Si Joseph, yung sakripisyo na ginawa niya, although makikita natin dito mga kapatid na kung ikaw siguro, kung ang iba sa atin dito medyo bibigay ka na, di ba? Na nakulong ka, tapos tinulungan mo yung kasama mo sa kulungan, and yet nakalimutan ka. Di ba? Umpisa pa lamang, nainggit na yung mga kapatid mo, hindi na maayos yung treatment sa'yo, hanggang sa inihulog ka na sa bangin. Di ba? Yung nagtagtang pa nga patayin si Joseph eh. Pero siyempre, hindi inalaw ng Panginoon niya kasi maganda yung plano ng Lord. Sa atin minsan, pag dumaraan tayo sa mga ganong sitwasyon, parang umaayaw ka na eh. Ayaw mo na, di ba? Dahil kasi nga, mga pagsubok na ito, parang walang katapusan. Ano pa talaga yung plano ng Lord? Yung Jeremiah 29:11, totoo yun mga kapatid. Pag pinanghawakan mo yung Jeremiah 29:11, huwag kang tumingin sa present situation. Tumingin ka sa future na situation kung ano yung gagawin ng Lord. Whether hindi mo siya nakikita, sa pamamagitan ng pananampalataya, naniniwala ka, yung impact na ginagawa mo ngayon, maganda. Hindi mo man nakita, maaaring katulad ni Abraham. Si Abraham ay pinangakuan ng Panginoon, ni Yahweh. Di ba? Na, na dami ang kanyang lahi, bagamat wala pa silang anak. Magkakaroon ng maraming lahi, maraming mga hari sa kanilang
angkan. Tapos papasukin nila yung promised land. Yung pangako na yan kay Abraham, hindi nangyari sa kanya. Nangyari yan doon sa mga apo na niya. Nakuha niyo ibig ko sabihin? May pangako na pinanghawakan tayo, mga magulang, may pangako na pinanghawakan tayo. Dahil pinanghahawakan tayo dahil yun yung sinabi ng Lord. Kaya nga, ito, di ba, nababanggit namin nila Pastor Jimmy na yung deliverance na ginawa sa iyo, tinalikuran mo na yan. Yung tinatawag na generational curse, tinalikuran mo na, winasak mo na sa buhay mo. At ang dinideclare mo sa buhay mo is blessings sa iyo, sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa mga susunod na saling lahi. Yun yung impact. Ano yung magandang impact na gagawin mo sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon? So, ang nangyari, sa pagsunod ni Joseph, na doon pa lang sa kwento nga na talagang tinalikuran niya ang temptations, hindi siya nakipag-compromise. Na kung tutusin, pwede naman. 'Di ba? Yung sa asawa ni Potiphar, pwede siya makipag-compromise pero hindi. Inalaw makulong pa siya at maraming mga nangyari. Pagdating sa bandang huli, nabaligtad ang sitwasyon. So yung mga kapatid niya na nagre-react sa kanya, naiinggit sa kanya, totoong yung panaginip niya nangyari. Na yumukod sa kanyang harapan at talagang siya yung nagli-lead doon na mismo sa lahi ng Israel. So alam mo yon nangyayari. Dako tayo sa Exodus after ng Genesis. Wala na po si Joseph dito. Patay na si Joseph. Pero merong binilin si Joseph sa kanyang mga kapatid at sa mga anak nito. Kaya nga kasi namatay na yung mga si Joseph pati mga kapatid niya. Ang bilin na yung buto niya huwag iiwanan sa Egypt. Isasama niya pag umalis sila. Dahil alam ni Joseph na mangyayari yun. Aalisin sila ng Panginoon sa lugar kung saan doon sa Egypt na yung paraon doon talagang, 'di ba? Grabe yung treatment na ginawa kay Joseph. Pero Exodus 1, kung babasahin po natin sa Exodus 1, pero mag-start tayo sa verse 6. Iano ko lang yung kwento. Sa Exodus 1, hindi na siya kilala. Hindi na kilala nung bagong naghahari sa Egypt, si Joseph. Wala na siyang alam doon sa history. Kumbaga sa nag-aaral, kumbaga sa estudyante, bagsak siya sa history kasi hindi niya alam kung ano yung kwento ni Joseph. So, umpisa tayo sa verse 6. Sabi rito, sabi rito, verse 6, mamaya ko na po ibibigay ang topic. Paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. So wala na po ano ba tawag dito, yung generation nila. So ang ano na is yung mga anak na at yung mga apo. So dito makikita natin mga kapatid na yung paggalaw ng Panginoon, sabi rito, ngunit verse 7, ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos mapuno nila ang buong lupain. And totoo yung sinabi ng Panginoon. Ito yung pangako ng Panginoon. Dadami yung lahi nila. Kaya nga, doon sa Egypt, dumami yung lahi ng Israel. And then sabi rito, verse 8, hindi ko na mabasa yun ah. The more they move other oppressed by a new king, the more they multiply. Pero hindi naman po kasama sa verse yun. So verse 8, lumipas ang panahon at nagkaroon ang Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay So ito po yung kinukwento ko po sa inyo kanina. Hindi niya alam kung ano yung nangyari. Siguro, in passing, sasabihin na, ay, yan po yung si Jose na nakatulong sa Egypt. Na kung tutusin, grabe sa tagtuyot, siguro wala na yung mga nangamatay na yung mga Egyptians. Walang pakialam. Dahil, sino ba yan? Di ko alam yan. Pero nakikita ko yung mga Israelite, parami na parami. So, medyo natakot na ang hari. Sabi rito sa verse 9, sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa sa atin. Which is totoo naman. Hindi lang sila dumarami, malalakas at malulusog ang mga Israelita. Pero mo sila yung may-ari ng lupain. Nakikitira lang yung mga Israelita. Alam niya ang kwento. Nakitira lang yan. Hindi yan dito sa Egypt. Sa iba galing yan. Nagpunta lang dito yan. 'Di ba? Inano lang, inampun lang natin yan. Pero ang nangyayari parang sila na ngayon yung napakarami. Kaya nga sabi sa verse 10 dito, kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito. At pagkatapos,
ay tumakas sa ating lupain. Now, katulad na sinabi ko po sa inyo kanina, yung impact na ginagawa mo ngayon, maaaring ang laki ng factor niyan sa mangyayari sa future. Mga kapatid, itong iniisip ng hari ng Egypt ay totoong pwedeng mangyari. What if kung dumami sila? Magkaroon tayo ng kaaway. Baka mamaya kumampi na yung mga yan doon sa kaaway. Eh di, yari tayo. Paano na tayo? Di ba? So, future eh. Kaya nga, maraming mga tao, not only unbelievers, even believers, advance mag-isip. Hindi naman nangyayari, pero iniisip mo, gano'n na. Di ba? Pero kung ikaw ay nililid ng banal na espiritu, tama yung leading mo. Pero kung yan ay sa'yo, iniisip mo lang yan. Ang ibig sabihin niya, napaparanoid ka. Hindi naman pala yun, pero iniisip mo na gano'n ang mangyayari. Amen? Pero dahil sa ganyan, inalaw din ng Panginoon ang sitwasyon kasi nga ililigtas ng Panginoon ng mga Israelita sa pamamagitan ng covenant niya kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ganun din nangyayari yung plano ng Panginoon. Kaya lang, kapag ikaw ay lihis doon sa kalooban ng Panginoon, hindi ka masasama doon sa magandang plano ng Diyos. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Maaaring members tayo ng JCM. Lahat tayo, yung plano, itinuturo ng mga pastors sa atin, yung kalooban ng Lord sa atin. Kaya lang, kung hindi mo sinusunod ang kalooban ng Panginoon, baka maisang tabi ka, kapatid. Hindi ka na pala naka-align doon sa yung gagawin ng Lord sa JCM at sa bawat isa sa atin. Actually, ang JCM, ang church, ay ginagamit ng Panginoon. Dito tayo nakakanlong, dito tayo naka-umbrella, dito tayo nakakatanggap ng pagpapala, dito tayo nakakatanggap ng mga salita ng Panginoon na nakapagpalakas sa atin. Pero individual po ang relasyon natin sa Panginoon. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Yan ay isang lugar. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, ikaw, yung relasyon mo sa Panginoon. Lumalago ka ba? Sumusunod ka ba sa kalooban ng Diyos? Buksan po natin sa Acts chapter 7 verse 18 to 19. Acts 7:18 to 19. Ang sabi po rito, si Jose naman ay hindi nakilala ng hari ng hari ng Ehipto ng panahong iyon. Dinaya at pinahirapan ng hari ang ating ninuno at iniutos niya na itapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Yun ang ginawa na niya eh. Nagplano na siya, nag-isip na siya. Teka muna, parami na to ng parami. Kailangan gumawa na tayo ng paraan. Yung mga lalaking sanggol, dapat hindi mabuhay, dapat mamatay. Hayaan natin, yung mga babaeng sanggol, mabuhay siya. Siyempre, para maging asawa nila, o kung ano man ang ano nila, o alipinin or what. Pero sa lalaki, kasi malalakas eh. Malalakas ang mga lalaki. Kaya yun yung plano ng mga Egyptians at nung hari. And then, balik po tayo. Balik po tayo sa binabasa natin sa chapter 1 ng Exodus. Nasa verse 10 na po tayo. So, gumawa sila ng paraan. And verse 11, pangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Pinagawa ng paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. So talagang inalipin nila ang Israelita. Mga kapatid ko, ikaw ay nakakaranas ng mga matinding pagsubok. Etong ginagawa nila, hindi lamang stress na yung mga ginagawa nilang trabaho, hindi lamang sa physical, emotional, grabe na. Kaya nga, di ba, yung outcry nila sa Diyos, narinig ng Panginoon, yung kanilang hinaing at naalala ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nakalimutan ng Panginoon. Yun na yung way na talagang ililigtas ng Panginoon sa panahon niya ang mga Israelita. Kasi alam ko yung timetable ng Panginoon, ano yan? Alam natin yan. Yung timetable ng Panginoon, tama yan. Hindi yan nahuhuli, hindi yan nauuna. Yung timing ng Lord sa'yo, sa Kanya yan. Yan yung right time. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ay, nagkataon lang. Ay, praise God, ano ba ito? Parang malas yata ako ngayong araw na ito. Wala pong malas, walang swerte sa Panginoon. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Kaya nga sinasabi lagi natin na, hindi, di ba sabi nga ni Job, pagpapala lang ba ang tatanggapin natin sa Lord? Hindi ba natin tatanggapin yung mga pagsubok na pagdaraanan natin? Yung mga situation?
parang masaya ka lang kapag binibless ka ng Lord, pero kapag may pinagdaraanan ka, hindi ka na masaya. Hindi ba? So, ibig sabihin, anything na nangyayari sa buhay mo, huwag mo kakalimutan magpasalamat sa Diyos. Lagi nakapokus sa future na, Lord, ito siguro, itong pinagdaraanan ko ngayon, I believe, Lord, hindi niyo ako pababayaan, sasamahan niyo po ako, itong nararanasan ko ngayon, na pag nalagpasan ko to, ang ganda ng mangyayari. Amen? Kasi sa mga pagsubok na nararanasan mo, merong kaakibat o may kalakip na pagpapala. Hindi mo man na matanggap ngayon, pero matatanggap mo yan. And ako, sa akin nga, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ako kapag yung mga situation na pinagdaraanan ko, basta nagtitiwala ako sa Lord, Lord. Itong mga nararanasan ko ngayon, itong mga paghihirap na nararanasan ko ngayon, alam ko, inaalaw nyo to para malagpasan ko, para yung pananampalataya ko, lalong tumibay pa sa inyo. Kasi, yun yung pinaka-importante sa lahat. Kung huwag kang ma-focus dun sa blessings. Ma-focus ka dun sa Diyos na tutulong sa iyo na alisin ka diyan, na alalayan ka niyan, palakasin ka ng Panginoon, bigyan ka ng katatagan para malagpasan mo yung pagsubok. O eto talagang umiyak na yung mga Israelita sa Panginoon. And then ang sabi rito, no, punta po tayo sa Psalms 105 verse 24 to 25. Psalms 105, 24 to 25. Ang sabi po rito, ginawa ni Yahweh ay kusang pinarami ang kanyang hinirang, pinalakas ito, higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinulutan niyang doon sa Egypt sila ay itakwil, pinabusabos at pinahirapan ng gawing aliping. Tinulutan. Kapatid, eto meron ako mga naririnig na may mga nagsishare na binibigyan tayo ng Lord ng problema. Hindi po ang Lord ang nagbibigay ng problema sa atin. Lagi nating ano sa mind natin na hindi ang Panginoon ang nagbibigay ng mga problema, mga pinagdaraan ng sitwasyon. Inalaw niya, tinulutan niya. So yung mga pinagdaraanan mo kapatid, number one, siyempre alam naman natin na si Satanas at ang kanyang mga kampon ay gumagawa ng paraan para tayo pahinain dahil ayaw niya na ikaw ay maligtas. Ayaw niya na ikaw ay mapunta sa kaharian ng Diyos. Ayaw niya na magtagumpay ka. Ang gusto niya, isama ka niya sa hell. Isama ka niya sa impyerno. Ayaw niya na siya lang ang mapupunta sa impyerno. Alam ko na yung aking kahihinatnan. Alam ko na yung patutunguhan ko. Hindi lang ako. Gusto kong isama kayo. Yun ang plano ni Satanas. Kaya gumagawa siya, in fact, sa Job at sa mga, meron pang isang kwento sa Kings yata yun, na ah, lumalapit si Satanas sa Panginoon at nagre-request. Paano naman, Lord? Kaya naman inaano ka ng mga ito na naglilingkod sila sa inyo at yung pananampalataya nila ay matibay kasi nga binibless nyo sila. Hindi ba? So kaya nga, sige, ano mo sila, pagsubok, bigyan ng pagsubok, inaalaw. Mga kapatid, inaalaw. Pero alam ng Panginoon yung kakayahan mo, kapasidad mo. Kasi sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, di ba? Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok. Wag na natin puntahan doon. Wag na lang natin puntahan. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok nang hindi mo kayang lagpasan. Bibigyan ka niya ng kalakasan at magbibigay siya ng way para malagpasan mo yun. Amen. Number two, ikaw, tayo. Bakit ka nagkakaroon ng pagsubok? Bakit ka nakakaranas ng stress sa buhay mo, ng mga pinagdaraanan mo? Kasalanan natin eh. Kasalanan natin. Madalas nga, factor niyan, tayo ang gumagawa. Bakit nangyayari sa atin yung problema? Ito, sisisihin mo si Lord. Ikaw naman pala yung palpak yung desisyon na ginawa mo. Mali yung desisyon mo. Sinasabihan ka na ng Panginoon na huwag mong gawin yan, ginawa mo pa rin. Ngayon, pag nagkapalpak, yung consequence, dala-dala mo. Ngayon, pag dumadaan ka sa consequence, sisisihin mo ang Lord. Lord, bakit mo hinayaan? Sana hindi na, Panginoon. Sana ito lang ginawa ko. Ikaw, tayo ang nag-decide noon. Kaya nga, alam mo, yung grace ng Panginoon, naroroon pa rin eh. Hingi ka ng tawad. Pag mali ang ginawa mo, hingi ka ng tawad sa Panginoon. Pero may consequence pa rin. Doon nga tayo pinapalakas ng Lord para malagpasan mo yung consequence na pinagdaraanan mo. Mahirap kapatid. Yung sinuway mo yung kalooban ng Lord, tapos sasabihin mo, binebless ako ng Lord. Sinuway mo nga siya eh. At kung babasahin nyo yung sinasabi sa Deuteronomy,
Sinasabi ni Moses, pinapaalala niya sa mga Israelita bago siya mamatay. Sinabi ni Moses na, tandaan niyo, ang binibigay ko sa inyo ay buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Pag hindi niyo sinunod ang kalooban ng Panginoon, ito ang mangyayari sa inyo. Ito ano binabasa ko sa Deuteronomy, I think nasa chapter 27, 28. Basta ang inaano dito, basta sa last part ng Deuteronomy na ah, yung blessings, ito yung mga ano mo, matatamo mo, ganito, ganyan. Tapos pagdating ng curse, parang sabi ko, Lord, parang binabasa ko, ang daming verses sa curses ah. Pero sabi dito, pagka blessing, eto talaga. Pero alam mo yon ang inaano doon ng Panginoon is, kapag sinunod mo ang kalooban ng Panginoon, wala ka nang hahanapin pa. May pagdaraan ng pagsubok, yes, idulog mo sa Panginoon nang may pananampalataya at pagtitiwala. Itong mga Israelita, mahal ng Panginoon kasi pangako niya eh. Pangako niya kay Abraham, Isaac, kay Jacob. Dahil sa kanila, nandoon yung pag-iingat ng Panginoon at yung promise ng Panginoon, gagawin niya kasi yun ang gusto niya, yun ang mangyayari. Yun yung covenant nila. So pagdating dito, ang sabi dito, tinulutan ha, tandaan po natin, tinulutan niya na sila'y itakwil, pinabusabos. Grabe, no? Ano mo yan? Naka-experience ka na ba na yung matindi problema mo na halos yung mukha mo, i-ano sa floor, talagang ipahiya ka, i-ano ka ng mga tao, ibagsak ka, gumagawa ng paraan para lumayo sila sa sa Diyos, di ba? Alam mo yon yung maraming maraming gagawin para maka-experience ka ng situation na merong mga ganong pangyayari. And number three, mga kapatid, yun nga, inaalaw ng Panginoon dahil may plano siyang mas maganda. Pag nalagpasan mo yan, anak, ito yung mangyayari. Inalaw kitang dumaan sa ganyang pagsubok kasi maganda yung future na mangyayari. Kailangan malagpasan mo. Amen po ba? Amen. Eto, so nung makita natin dito, ang sabi po rito, sometimes di natin alam na sa problems na yung pinagdaraanan na hinayaan ni Lord na maranasan mo ito para mapagtagumpayan at makita mo yung mas maganda na plano ng Lord sa buhay mo. Kaya kapatid, huwag mong isipin na pinabayaan ka ng Diyos. Lalo na sa panahon na may pinagdaraanan ka problema. Lord, alam ko pag nalagpasan ko to Panginoon at sinunod ko ang kalooban mo, Lord, yung future ko, hindi ko man maranasan, hindi dumating sa buhay ko, pero ang impact niyan nasa mga susunod na henerasyon. Amen po ba? Ano ako doon? Hindi ko man ma-receive yung sinasabi na ipangako ng Panginoon sa akin, pero mangyayari yan sa anak ko, mangyayari yan sa apo ko, mangyayari yan sa mga susunod na lahi pa. Ang sarap nun. Di ba? Ang sarap nun. Kapiling mo ng Panginoon sa kanyang kaharian. Tapos, yung future na mga iniwan mo, ang ganda ng impact, iniwanan mo ng magandang legacy. Iniwanan mo na yung sinabi ng Panginoon na ituro mo sa mga anak mo. Grabe, tuloy-tuloy. Oh. Nakakita na kayo yung domino effect na tinatawag. Ah, ikaw na gumawa ng kabutihan, ano nun, pagtama nun sa kabilang domino, tuloy-tuloy na yan. Paano kung palpak yung ginawa mo? Domino effect din. Palpak yung decision mo, yung consequence, pupunta sa kabila mo, sa kamag-anak mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, tuloy-tuloy. Ang ganda lang tingnan. Wow, bumabagsak sila, bumabagsak yung pala, pagbagsak nila, layo na sa Panginoon. So, decision natin yan, mga kapatid. Sabi po rito, tuloy natin sa Exodus chapter 1. Exodus chapter 1, verse 12 na tayo, no? Sabi rito, sige, nakita ko na siya. Sabi rito, ngunit habang inaapi ang mga ito ay lalo namang dumarami at naniniwala ang mga Israelita, naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan. Kaya sila ay kinatakutan ng mga Ehipto. Kapatid, yung impact mo, yung buhay mo, takot na takot ang Diablo. Kung namumuhay tayo sa kalooban ng Panginoon Pero kung hindi ka namumuhay sa kalooban ng Panginoon, wala kang impact sa kaaway. Sasabihin lang niya, matatawa lang yan. Kampon ko na to eh. Uma-attend lang yan ng church eh. Laging nasa Sunday, active sa mga ministry. Di naman niya sinusunod si Lord. Kampon ko yan. Di ba? Parang sakit. Parang, Lord, ba't ganun? Kasi alam mo yung ginagawa mo eh. Alam mo yung ginagawa mo sa presensya ng Diyos. Kaya kapatid, hindi naman talaga tayo karapat dapat. Pero dahil sa grace ng Panginoon, kaya lang tayo naligtas.
And then ang sabi dito, lalo pang sa nangyari yan, lalong pinahirapan ng kaaway ang mga Israelita dahil lalong dumarami. Sabi sa verse 13, dahil dito ang mga Israelita ay ang mga Israelita ay lalong walang awang pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawain bukid. Naranasan nyo na yun mga kapatid, na against all odds kayo sa family, sa mga kaibigan, nilalayuan kayo ng mga kaibigan nyo kasi ay born again yan. Ay nako, dyan umatin dyan. Ay hindi na yan umiinom. Yayain mo uminom yan. Yayain mo na lang. Oh, gatas, gatas. Natatawa nga ako eh. Alam mo, minsan ngingiti lang ako pag kinakantsawan ako ng mga office mates ko. Ay, David, kung ayaw mo uminom ng ng beer, gatas na lang. Sige na, gatas na lang inumin mo. Wala lang, ngingiti lang ako. Eh, alam naman kasi nila na hindi ako umiinom. So, ano yun? Nahihiya ka na? Na kinakantsawan ka na? Nadadown ka na sa pamilya mo? Ikaw lang ang born again? Against sa'yo yung mga tao? Marami kang nararanasan. Sa office nyo, meron kang mga, meron kang mga boss na against sa'yo. Wala ka namang ginagawa. Ginagawa mo na yung trabaho mo, pero ba't parang against sa'yo itong tao na to? Alam mo yun? Naalala ko yung isang kasama namin hindi ko napapangalanan, isang kasama namin sa men's na nag-share last Sunday na naka-experience siya na wala ba siyang ginagawa, nagtatrabaho siya, maayos ang trabaho niya, and yet yung supervisor niya parang iba yung treatment sa kanya. Ang hirap noon, di ba? Nagtatrabaho ka, malaki ang sweldo mo, kung hindi ka naman masaya, eh bakit ganun, di ba? Mag-ano ka, manalangin ka, mag-pray ka. Mag-pray ka sa Panginoon. Ano ba talagang kalooban ng Lord? Or magtiyaga ka, magtiis ka, talagang humingi ka ng tulong sa Panginoon. Na yung ina-afflict ka ng kaaway, pinapahirapan ka ng kaaway. Pag nalagpasan mo yan kapatid, napakalaki ng impact. Okay, sa verse 15, eto na po tayo sa topic natin. Actually, ang topic po natin is all about the Hebrew midwives. So, yun po yung topic natin, host media. The Hebrew midwives. Ano po ibig sabihin nito? Yung mga Hebreo na mga komadrona. Dito tayo magano sa kwento nilang dalawa. Sabi sa verse 15, isang araw pinatawag ng paraon sina Sipra at Puwa ang mga kumadronang Hebreo at sinabihan ng ganito, sa pagpapaanak nyo sa mga Hebrea, sa mga babaeng Hebrew, ay patayin nyo kung lalaki ang sanggol at hayaan nyong mabuhay kung babae. Ikaw, hari ang nagsabi sa'yo, pag hindi mo sinunod yan, papatayin ka niyan. Di ba? Pero alam mo yon, anong gagawin mo? Yung situation sa buhay mo na kahit against all odds, ang daming nanlalait sa'yo. Ano naman to eh? Ginagawa naman ng lahat. Gawin na natin. Di ba? Makikijoin ka ba? Makikiayon ka ba? Makikipag-compromise ka ba? Di ba? Parang sa gobyerno, may mga ganyang situation ba na nakaano na? Minsan tapos ng table. Hindi, pag dumaraan na ng mga kliyente, doon na maglalagay. Ha? Doon na naglalagay sa table, nakabukas, sabay isasara na lang. Eh, talaga pag ginagawa yan, okay lang yan. Kapag hindi ka nag-join, ako bahala ka, lagot ka. Alam mo yun? Aanuhan ka talaga na merong mga ganong situation. Nandun ka sa sitwasyon na nag-iisip ka na, susundin ko ba to? Ito ba yung kalooban ng Lord? O sila ang susundin ko kasi natatakot ako, baka mamaya hindi ako ma-promote. Baka mamaya ganitong mangyari, ganitong gawin. Di ba? Sabi rito, merong sinabi ang paraon. Sabi dito, sa pagpapaanak nyo sa mga Hebrea, patayin nyo yung kung lalaki ang sanggol at hayaan nyo mabuhay kung babae. Kasi nga natatakot sila kapag mga lalaki, baka mamaya sila pa ang makonquer. Hindi yung mga Israelita yung maging alipin nila. Mga kapatid, etong tao na to, etong dalawang komadrona na to, makikita natin dito kung ano yung ginawa nila at pagsunod sa Panginoon. Verse 17, ngunit dahil sa takot sa Diyos, hindi sinunod ng mga kumadrona, ano po nga po natin, nagbanggit siya ng pangalan. Hindi ba ano yung pangalan dito? Verse 15, pakiano. Ayan, verse 15. Isang araw, pinatawag ng paraon sina Sipra at Puwa, ang mga kumadrona ng Hebreo,
na sinabihan ng ganito. Sipra and Pua. Shipra and Pua in English. Ano nyo po yan? Kasi baka mamaya masama sa Bible quiz natin yan. Dalawang kumadrona. Alam mo yun, etong dalawang to may takot sa Diyos. Talon po tayo sa 17. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga kumadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Kung ikaw may takot ka sa Diyos, gagawa ka ng tama. Huwag mong gagawin ng mali, mga kapatid. Halimbawa, na sinunod nila yung sinasabi ng paraon. Lahat ng mga sanggol na yan, pinatay nila yung mga lalaki at ang binuhay lang mga babae. Ano magiging impact niyan? Sinunod mo nga ang paraon, nabuhay ka, naligtas ka, pero yung effect niyan sa'yo, sa pamilya mo, ang sa mga susunod na salinlahi mo. At pinatay mo, tinapos mo yung plano ng Lord. Pero siyempre hindi mangyayari yun. Kasi talagang yung plano ng Lord ang mangyayari. Ano yun? Isa dito na sanggol si Moses, mga kapatid, na naligtas. Alam naman natin kung ano si Moses. Ano ang karakter si Moses sa Bible. Kung ano yung ginawa ni Moses. What if, pero sinasabi ko sa inyo, hindi mangyayari yun. Pero what if na pinatay at hindi hinayaan mabuhay ng dalawang komadrona ito dahil sa takot sa paraon? Di ba? Alam mo yung impact na hindi mo sinunod yung kalooban ng Panginoon dahil natatakot ka sa mga taong nasa paligid mo. Natatakot ka na may mangyari na hindi maganda sa iyo. Iniingatan mo, maapektuhan ng pamilya ko nito. May hindi magandang mangyayari. Pero alam mo yung gagawin ng Panginoon. Ah, ang Shipra, ang meaning ng Shipra sa Hebrew ay beautiful. Ang meaning ng Puwa ay little girl. So itong mga komadronang ito ay ginamit ng Panginoon at sumunod sila sa kalooban ng Lord at yung pagsunod nila may ginawa ang Panginoon sa kanilang buhay. Mga kapatid, marami tayong mga experience. Merong 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 isang kwento, meron ako naaalala na may kakilala ko na nagtatrabaho sa isang opisina. Etong kakilala ko, isa sa mga na-audit ko na company. Kasi alam ko naman yung kalakaran minsan ng mga ibang company kapag may mga nag-audit, nagtatago yan ng mga palpak na ginagawa nila. Alam mo, Christian siya. Nilapitan niya ako. Sabi ko, sir, sabi niya, sir, pasensya na po. Tatapatin ko kayo. Inuutusan ako ng boss ko na ang mga ibigay kong documents sa inyo ay mali. Hindi yung mga documents na tama. Actually, alam ko naman yung mga kalakaran ng mga iba na ganyan ang ginagawa. Pero ang ginagawa nga namin, kaya kami nangihingi ng mga documents sa inyo dahil alam ko na mayroong mga tinatago yung mga ibang company. Sir, sa totoo lang, ayoko po. Kasi Kristiyano ako. O doon kami nagkakilala. Sabi ko, talaga? In Christian din ako. Opo sir, nahihirapan po ako. And nag-decide po ako na mag-resign at lumipat na ng trabaho. Dahil ayoko pong gawin yung pinapagawa sa akin ng boss ko. Mga kapatid, nape-pressure siya ng boss niya. Alam mo kung ano nangyari? Napalitaan ko na lumipat siya sa ibang company dahil ayaw niyang gawin yung iniuutos sa kanya na mali. Binless siya ng Panginoon doon sa ibang company. Alam mo yung ginawa sa buhay niya at sa kanyang pamilya, yung hindi niya pagsunod doon sa sinasabi ng boss niya na mali, tinay ng Panginoon sa tama. Tinay ng Panginoon sa maayos. Paano kung palpaka, okay, sige, pinromote ka pa ng boss mo kasi sinunod mo siya. Pero yung impact noon sa mga susunod na taon, sa future mo, sa anak mo, sa mga apo mo, hindi matatawaran. Dahil totoo yung sinabi ng Panginoon between doon sa life and death, yung obedience or disobedience, yung blessings or yung curse. Totoo po yan. Yung impact, yung decision mo ngayon, yan ang magiging factor sa mangyayari doon sa future mo. Yung domino effect, kapag yan ay hindi natigil at tuloy-tuloy yan, patay lahat yung pieces ng domino hanggang sa dulo nakatumba. Pero kung merong maghihinto diyan, may bumabagsak-bagsak na domino,
Tapos huminto yan, tumigil, hindi namatay lahat. That means doon na natapos. Tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Ang prayer ko, masunod natin yung kalooban ng Lord. Hindi mo man nakikita yung situation ngayon, yung impact niyan, yung gagawin mong magandang desisyon. Meron din akong kakilala, nagtitinda siya, isang sari-sari store. Sabi niya, nalaman namin na nagtitinda siya ng alak, nagtitinda siya ng sigarilyo. Sabi niya, pasensya na po kasi ang laki ng kita dito, lalo na po sa gabi, ang laki ng kita. Talagang sayang naman pag hindi kami nagano. Pero syempre, ina-encourage namin sila, ina-advise namin sila, decision nila yan. 'Di ba? Anong nangyari? Natigil din yung business nila. Natigil yung tindahan nila. Bakit? Kasi nga siguro nagkaroon ng maraming factors sa buhay nila, nagkakasakit na rin sila dahil napupuyat sila kasi pag bibili ka ng mga beer o ng mga alak sa gabi, nagiinuman, so napupuyat sila, nagkakasakit sila, ganyan. So tinigil na nila yung tindahan. Pag hindi mo ginawa yung tama at nakipag-compromise ka, kapatid, maapektuhan ka talaga. At maraming effect na mangyayari sa ibang mga tao, sa kamag-anak mo, sa kapamilya mo. Minsan ganito ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Naraman mo na may sakit ka, may cancer ka, yung karamdaman mo, ang mahirap nang gumaling. 50-50 yung situation. Kristiyano ka eh. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Nananampalataya ka, nagagaling ka. Now, kung ano man yung situation na pinagdaraanan mo at nararanasan mo yan, kapatid, marami na po akong kilala ng mga Christians na lumapit na sa albularyo at kapag nakarinig sila ng merong mga naggagaling dito, merong mga himala dito, may mga miracle dito, talagang pinupuntahan nila. Ginagawa nila ng paraan. Christian po yan. Di ba? So parang iniisang tabi mo na, nire-renounce mo na yung pananampalataya mo sa Panginoon. Lord, di mo ako mapagaling. Lalapit na ako sa albularyo, Lord. Di ba? Lalo na minsan kapag yung mga anak natin, na may sakit. Kasi hindi mo na alam kung ano na nangyayari. Ano sasabihin? Di ba? Yung para bang ganong situation na nangyayari. And then, ano po natin? Ituloy po natin dito sa next verse. Sabi rito, verse 18 na tayo, no? Dahil dito ay ipinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi niyo pinapatay ang mga sanggol na lalaki isinisilang ng mga Hebrea? Mangyari po, ibang mga Hebrea sa mga Ehipsya, madali po silang mga anak, kaya nagsisilang na ang sanggol, pagdating namin, sagot nila. Kaya patuloy na dumami at lumakas sa mga Israelita, ang mga kumadrona naman ay kinalugdan ng Panginoon. Nagbigay sila ng ano, nag-justify sila sa ginagawa nila. Which is totoo naman, malalakas din yung mga Hebrews, kaya nga dumami sila ng dumami. Pero alam mo yun, na sa pamamagitan ng ginawa nilang mga kapatid, kinalugdan sila ng Panginoon. Nakita ng Panginoon dito na sinunod ng mga kumadrona yung kalooban ng Lord. May takot sila sa Diyos. May takot sila sa Panginoon. Sila'y pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. Amen? Sila'y pinagkalooban nila ng mga sariling pamilya. Hindi ko alam kung sila'y mga dalaga pa noong time na yun at nagkaroon ng pamilya at nagkaroon ng kanilang mga anak at pinagpala sila ng Panginoon. Kapatid, makikita natin dito na ang mga midwives o ang mga kumadrona ay talagang walang takot na hinadlangan nila yung sinasabi ng paraon. Basta para sa Diyos. Tayo ba, kaya ba natin yon? Kaya ba nating sundin ang kalooban ng Panginoon kahit na anong hadlang nagagawin ng kaaway? One time po, ayan niyo po, magtatapos din tayo sa ano, I believe hanggang 8:30 naman ang ano ko. Sabi rito, naalala ko po, ang mother ko, na nung time na nagkasakit ang kapatid ko at pinapa-albularyo nila. Pupunta ako sa kapatid ko sa bahay nila at nagbabasa kami, nagba-Bible study kami, pinapanalangin ko sila. Pero nagagalit ang mother ko sa akin kasi alam niya na against ako sa ginagawa nila na pagpapatawas sa kapatid ko. Sinasabi ko, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Manalangin po tayo sa kanya, sa kapatid ko na gumaling siya. Sabi niya, pumunta ka rito, ipag-pray mo na lang siya pero
babasaan mo siya ng Bible, wag na, wag na. Sabi niya, umalis ka rito. Kung ayaw mo na ano, wag ka na pumunta rito. Sabi ko, ma, alam mo na ganun yung father ko. Sabi niya, David, tama na. Kasi, pero maayos naman yung pag-usap ko. Pero sabi niya, David, tama na. Kasi baka mamaya atakihin pa yung mother mo. So sabi ko, ma, sige po. Kung yan po yung ano nyo, susundin ko kayo. Basta ako po, ipapanalangin ko po yung kapatid ko. So, umiiyak ako habang ako yung umaalis. Kasi alam ko na masakit sa amin, sa mother ko at sa akin din yung sitwasyon. Pero alam mo yun, sabi ko, Lord, nagpapasalamat pa rin ako dahil binigyan niyo ako ng lakas na hindi ako makipag-compromise. Hindi ko gawin yung mali. Sinusunod ko yung kung ano yung sinasabi niyo, kung ano yung kalooban niyo. At hindi ko rin naman binastos yung mother ko. So, ilang araw lang naman. At pinatawag ako ng mother ko kasi nagkakaproblema siya at may sakit siya. So, naging maayos yung relationship namin. Alam mo yon, sa panahon na sila ay nangangailangan, yung mga taong itinatatwa ka, tinatakwil ka, darating ang time na lalapitan kanila kapatid. Ibabalik ta rin ng Panginoon yung situation na noon ay inaapi-api ka at ikaw ang lalapitan nila para humingi ng tulong at ipanalangin sila. Sundin mo ang kalooban ng Panginoon, mangyayari yung impact na to sa buhay mo at sa mga future na darating pa sa iyo. Yung ginawa nila, yung ginawa ng mga kumadrona ay napakalaking impact na nangyari sa mga Israelita. Nakaalis sila sa Egypt, na-plunder nila yung mga Egyptians, kinuha nila yung mga ari-arian, mga gamit. Although, nakita naman natin na itong mga Israelita ay naging mga rebelde rin, kaya sa ilang ay mga nangamatay din sila. Pero yung mga anak, alam mo yan, yung impact na ginawa ng kumadronang ito, hindi man doon sa mga pinahirapan, kasi may yan ang mga reklamador eh, yung mga pinahirapan na Egyptian, pero yung mga anak nila ang nakarating sa promised land. Mga kapatid, nakakalungkot na unahin mo o matakot ka sa tao at sila yung sinunod mo. Mas maganda na matakot tayo sa Diyos at siya yung sundin natin. Kasi yung gagawin ng Panginoon sa iyo, napakaganda. Ang sabi po rito, but God allowed this to happen. Ha? Yung mga nangyayaring ito sa Israel dahil may reason at sa mga kumadrona to save mankind. Alam naman po natin na may isang kwento sa Book of Esther na si Esther ay ginamit ng Panginoon. Ano yun eh, papatay na yung mga Israelita. Di ba yung mga Hudyo nung time nila? Eh si Esther, nandun sa kaharian, siya ang reyna, lumapit, nakiusap si Mordecai na makiusap sa hari. Pero parang nag-aalangan si Esther. Kung hindi pa nakakaano ng kwento ng Book of Esther, basahin niyo po at napakaganda ng kwento. Ano sabi ng Mordecai? Buksan lang po natin sa Esther chapter 4, verse 12. Sige lang po. At may 3 minutes pa naman ako. Esther chapter 4, verse 12. Handa na po natin yung mga communion elements. Sabi po rito, Esther, ganito naman ang pinasabi niya. Huwag mo akalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ito yung magandang impact eh. Alam mo yon, yung kung walang kumadrona, may gagamitin ng Panginoon. Kung hindi sumunod ang mga kumadrona, may gagamitin ang Panginoon. Ililigtas pa rin niya mga Israelita. Kaya nga alam mo yung way out para ka makalaya doon sa mga pagsubok na pinagdaraanan mo, gagawa ng paraan ng Panginoon. Bibigyan kanya ng kalakasan. So ang sabi rito, kung hindi man may magliligtas sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka. Pag hindi mo sinunod ang kalooban ng Lord, malilipol ka. And then sabi rito, at ang iyong angkan. Ha? Ikaw at ang iyong angkan. Alam mo, ikaw lang at ang iyong angkan. Kaya nga lagi dito, from generation to generation to generation. Ang laging inaano, ang impact, hindi lamang ikaw. Ang impact niyan, pati sa ibang henerasyon. Anong malay mo? Baka nga, napunta ka riyan para maging kasangkapan ka sa ganitong pagkakataon. Mga kapatid, saan man tayo naroroong sitwasyon, gagamitin ka ng Lord. Akala mo lang nasa sitwasyon ka na parang ang hirap naman dito, itong sa dako na to, itong sa lugar na ito, itong sa ginagawa ko, itong sa trabaho ko, sa pag-aaral ko. Gagamitin ka ng Panginoon. Maging sensitive ka lang.
sa banal na espiritu, kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Baka mamaya katabi mo lang yung pinapashare niya na salita doon sa katabi mo na para maligtas. Kaya lang hindi ka nagiging sensitive sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, ito yung mga example na pangyayari sa buhay ng Kristiyano na gagamitin tayo na malaking impact sa buhay ng ibang mga tao. And then sabi rito, next, balik na po ulit tayo doon. Magtatapos na po tayo. Balik na po tayo doon. Sabi rito, last verse, inuutos na ng paraon sa lahat ng kanyang mga nasasakupan na itapon sa ilog ang lahat ng lalaki, sisilang ng mga Hebrea at hayaan na mabuhay ang mga babae. Nakakalungkot mga kapatid na yung batch ni Moses nangamatay yung mga sanggol. Pero siya naligtas kasi tinago siya ng kanyang ina at hinayaan na mag-anod-anod nilagay sa basket at nakita ng anak ng paraon yung bata kaya si Moses ay naligtas. Sipin niyo yun. Akala niyo walang ano? Akala niyo walang way para diyan sa problema niyo na makalaya kayo? Sandali lang po 'yan. Panandalian lang po 'yan. Merong katapusan ng lahat ng bagay. Ang importante, sinunod mo ba ang kalooban ng Lord sa buhay mo? Ito po ang aking mga iiwan na salita sa inyo bago po tayo magtapos. Sundin mo lang si Yahweh. He will bless you sa lahat ng iyong gagawin at pagtatagumpayin ka niya, ikaw at ang iyong magiging pamilya. Ang magandang impact na ginawa ng midwife ay hayaan na mabuhay si Moises. Si Moses na ang laking impact na ginawa sa mga Israelita. Sipin mo yun. Diba? Eh kung paano kung wala si Moses? Ano na yun? Pero hindi nga ipapahintulot ng Lord. Dahil gagamit siya ng iba kung ayaw ng dalawang kumadrona. Next. Pero kung hindi ka maninindigan bilang Kristiyano, sino na lang ang papanig sa katotohanan? Wala na. Sasabihin na lang natin, ay, Kristiyano ka ba? Ba't hindi ko makita na pinapamuhay mo? Parang pareho ka lang ng mga unbelievers. Pag inihalo ka sa mga unbelievers, malalaman ba nila kung sino Kristiyano doon? Masaya ka ba na nakikita mo na nawawala yung holiness o kabanalan sa buhay ng mga nagsasabing born again sila? Born again ako. Pero nasa ang bunga? Nasa? Nakikita pa sa iyo ang bunga. Sabi rito, pero di naman nakikita sa kanila dahil compromising Christian sila. Nakikipag-compromise. Lagi na lang nakikipag-compromise. Okay lang yan, bro. Ano lang yan. Konti lang naman yan. Konti lang. Gawin na natin, di ba? Kung nakipanig ka, paano na? Ano na yung sinasabi na ang Kristiyano ay nag stand sa tama at hindi sa mali? Huwag ka makipag-compromise. Remember, yung sinabi sa Revelation 3:16, huwag na nating puntahan doon, yung sa pagiging lukewarm. Kung hindi ka malamig, kung hindi ka mainit, ikaw ay lukewarm, I will spit you out of my mouth, ang sabi ng Panginoon. So kung ikaw ay nakikipag-compromise mga kapatid, iluluwa ka ng Diyos. Question, may iiwan ko sa inyo. Ano ang impact mo sa Christian world? Sa buhay ng Kristiyano, sa tingin mo ba may malaking naiambag ka na malulugod si Lord? Sabi nga, sa isang household yung magawa, huwag naman na magkalat ka. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Hindi ka na nga nakakatulong, pahirap ka pa. Di ba? Ang ibig ko sabihin, kung hindi mo magawa yung pagiging buhay Kristiyano, ay huwag ka namang magpakasama na nalalait ang mga born again, ang mga Kristiyano na marami akong kaibigan sinasabing born again, hindi naman nila ginagawa. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Bigay natin, gawin natin, sundin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. At ang impact nito sa buhay natin, sa ating mga anak, mga apo, at mga susunod pang mga saning lahi ay napakaganda. Hindi man mangyari sa atin, pero yung impact noon, napakaganda.